Heavenly Father, thank you for your grace and love. Lord, today we give thanks that we stand here as well, all people. Lord, we can't deserve this grace of salvation, but in your great mercy, you have chosen us and has washed away all our sins with the blood of Jesus Christ. Lord, since we became your people, with your faithfulness, you have taken care of us. And Lord, as we live our life in the past week, Lord, we give thanks to you because you have helped us, guiding, providing for us. That's why we are here. Lord, we thank our Holy Spirit who guides our hearts, Lord. We come to you not with our own physical eyes, but the eyes of our hearts, Lord. Lord, we are lacking in many ways, but thinking that we still have a way to come to you through Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray together that we avoid the sins and seek the holiness of God, as the Bible teaches us. Let's think how we live before God in past week. If we can obey His words and follow our sinful desires instead, let's pray in repentance. If we didn't seek the kingdom of God wholeheartedly, let's pray in repentance and let's pray together. We may try to follow church spiritual programs, Bible study programs, prayer, godly, as one family of God. Let's pray together.
change the life. Lord, when we just know you, we acknowledge you only, we can't follow you. Lord, by heart, you would know you. Lord, even we know your ways, but when we depend on our own desire and mind, we can't follow you. Lord, you have given us your ways, the Bible, the way to read. Lord, in past week, if we didn't obey you, but follow our sinful desires, or forgive our sins. Lord, we may overcome all the temptations with the help of the Holy Spirit. Lord, as we join this worship, please make our relationship with you renewed. Lord, when we neglect spiritual exercise, we will become weak. Please help us to know the word of spiritual exercises. The Holy Spirit will guide and lead us that diligently we read Bible and try to apply the lessons in our life, that we may live life pleasing to you, Lord. Lord, please help us that we may put the best priority in the kingdom of God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Lastly, let's pray together for this worship and meeting, that our hearts may be focused on God only, and people in charge of this worship, they all do by the grace and power of God. Pastor Anissa, which message, please pray for her, and we have a lunch fellowship and also Bible reading. Let's pray together for this worship and programs. Father, we stand before you on the holy ground. Lord, we pray that every honor in this worship is for your name, to glorify your name only. Lord, we also have desire to receive your grace and experience your presence, Lord. Lord, please be with each person in charge of this worship order, and also include Pastora Anissa, she preached and she may deliver the message of the Holy Spirit. Lord, please make our hearts also receptive, Lord. For we pray for our fellowship that we may look at one another in mercy and in love. And we also have lunch fellowship and also Bible reading, for we desire to receive your grace today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing this song comes down. Let's say one another, God bless you. God bless you. God bless you. With Pastor Anissa
is here. Kasi last week she went to Masbate to 12 hours by the post trip because she came safely. So now is time we worship God with our heart and we will receive blessings. Ready to worship God? Yes. Please stand up. Oh, dancing it.
Why? Pwede niyo po akong, kung galing niyo naman po sumayaw, pwede niyo po akong turuan? Biglang ask the question, I was surprised. You want to know how to dance? Opo, Pastor. Ang galing niyo po kasi. So you think I'm very good in dancing? Opo. Alright. I think that is not your own intention for all people. You learn how to dance for me. Well, hindi ako natutong sayaw. Basta, isip mo lang, kung gaano mabuti ang Diyos sa'yo. At, yan, ang musika, magpagkilos sa'yo. Yan na. Okay po ba? So, I was surprised, So, dancing is pinakamadali sa akin. Because I didn't learn let the music move your body. Okay po ba? Alright, let's continue to sing.
ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda.
let's pray that we may become these obedient people. Only Father, we sing for your faithfulness and your grace, Lord, and also your mercy. Lord, in spite of our failure, but your love is steadfast. Lord, thank you for your mercy, and you continue to love us. Lord, now we stand, Lord, before you. Please change us. Holy Spirit, please make us surrender to you, Lord, that we may live a life pleasing to you. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Yan, magpapag tayo. Tayo ba nung ang ating tanong sa Panginoon? Jesus, hope of the nations. Jesus, hope for all the world. You are the source of heaven's own honor. Jesus, light in the darkness. Jesus, strength in the circumstance. You are the source of heaven's light. In history, we live and die. You broke the chains, you rose to life. You are the hope living in us. You are the rock who makes us. You are the light shining for all the world to see. You rose from the dead, covered in fear. All Prince of Peace, showing the sea. Jesus, our hope, living for all the world to see. You are the hope living in us. You are the rock, you makes us. You are the light shining for all the world to see. You rose from the dead, covered in fear. Our Prince of Peace, showing the sea. Jesus, our hope, living for all the world to see. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat din po dahil wala nandito kami sa iyong tahanan upang sambahin ka at purihin. Salamat din po, Panginoon, sa nagdaang mundo na kami ay iniingatan. Patawad po sa mga pagkakataon na nakalimot kami lumapit sa iyo. Ama na sa langit, tulungan mo kami na ikaw ang palagi namin uunahin sa lahat ng aming gagawin. Dinadalain ko din po ang aming pastoral magahayag ng inyong mensahe. Bigyan mo po siya ng karunungan at kaalaman na mula sa iyo. Dinadalain ko din po ang aming mga kaloob. Tanggapin po nawa ito at gamitin para sa kalalago ng iyong simbahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magbasa mula sa aklat ng Filipos, chapter 8, verses 1 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan at ulitin ng kay Kristo Jesus. Lagi pagay na ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilita ang manatiling kapagay ng Diyos. Sa naging kusa niyang binitawag ang pagiging kapagay ng Diyos at namuhay may sandalit. Itinangat siya bilang tao at nang siya'y maging tao,
nagpakumbaba siya at may pinamasunod ng mga pinatay. Maging ito man ay kamatayan sa Diyos. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluwag at nagpupuli ng walang nasa langit, nasa lupa, at nasa iba't ng lupa. At ang lahat ng magpapahirap na si Jesus Cristo ay Panginoon sa ikaluluwag natin ng Diyos ko. Amen. And today's speaker is Pastora Alice. She came from Masbate. Malayo ka na ako, pero she is Isaiah. She will teach the words of God. And this afternoon, she also has another fellowship. And now it's devoted time to listen to the message from the words of God from Pastor Alice. Let's welcome Pastor Alice. Magandang umaga sa inyong lahat. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil nandito na naman tayo. Bago pinakay muna tayo. Panginoon, sa umaga ito kami nagpupuri at tunay na Panginoon na nasa kalagitnaan ka namin, siglat pa kami na nasimula kami mag-worship sa Lord. Thank you, Lord, for your presence in our midst. At naramdaman namin ang presensya ng Panginoon. Bless po kami bago pa minsan mo, Lord, your service already. Lord, our worship, Lord. Thank you so much, Lord, for this wonderful fellowship, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Short testimony. I was sent by our organization to rectify this body because I am also year in the office. The purpose of going there is to give parangal, gawang parangal because our chapter, our command in Masbate, happened to know that they arrested a criminal. Namatagod na wanted the criminal. So they coordinated with the police in that municipality. And after that, they arrested and put it in a jail. And so what we have done is, bigyan ng parangal sila. Bigyan tawag doon, gawad parangal na isa sila sa mga leader ng pag-arrest doon sa tao na wanted criminal maybe years ago. And then also the officers, mga police, no, bigyan namin sila ng commendation. Pero ako lang ang nakarating doon mula dito sa main office. I was sent there. So that's my my work. And then I see to it that during Sunday, we have post there, worship service, and then small group, so I did it to worship the Lord. Thanks God. And then, so, okay, that's all for today. And now, this is our topic. So, my topic is about the attributes of our Lord Jesus Christ. Ano ba yung attributes? Di ba yan yung kanyang pagkakilangan, kanyang identity? Pero mayroon siyang dalawang pagkakilangan, yung the powerful nature of Jesus, and the other one is the moral nature. So, first of all, powerful muna ako, kasi mahaba yan kung pag-usapan lang. So, doon tayo sa powerful nature of Jesus. Okay, so the authority, the attributes of Jesus Christ in Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Kaya sabi ka,
Okay. Sabi doon, kung nabasa niyo dito, no? Okay. Sabi doon, in verse 9, for the reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God of the Father. Sa Tagalog, kaya nga siya na una naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat, bawat tuhod ng mga nasa langit at ng mga nasa lupa at mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon at ikaluluwalhati ng aming ating ng Diyos Ama. So every time pala na ginagawa ni Jesus, ang Father ang luluwalhati. Amen? And every time we live for the glory of God, yan ang ginagawa natin. Praise God, hallelujah. Okay, so sabi dito, ano ang identity ni Jesus Christ? How it is described? Christ's powerful name, powerful nature. Dahil ba na, di ba, yung nature kaligasan? Di ba? So si Jesus Christ, likas na makapangyarihan ang kanyang nature. Yun ang kanyang identity of traits. So, likas na si Jesus ay makapangyarihan, no? At walang makaka-imitate nito as according to his powerful nature. Number one is yung tinatawag na infinite. Meaning, infinite is everlasting, without end, eternal, perpetual, endless, and unending. So, ang infinite po ay walang katapusan ang kanyang likas bilang si Jesucristo na ating Panginoon. So, He is infinite God. Kaya tinatawag na, He is our infinite God. Kaya, pag nag-pray tayo, lahat ng kanyang nature ay, pag nag-pray kasi ako, talaga pinagawa nito, you are everlasting Father, the mighty God, the infinite God, the omnipresent, omnipotent. Kasi siya yun di ba? So yun ang kanyang identity. So, He created all things according to Colossians chapter 1, verse 16. The full expression of deity resides in Him. Okay, Jesus has no limits or boundaries, di ba? Kaya-kaya nga na, no boundaries, kahit na ang tao na tinago o ipinatay, talagang i-expose niya kasi wala siyang boundaries, no? Hallelujah. Ano sabi sa Tagalog, kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Sino ba ang katawan ni Kristo? Ano ba yung katawan ni Kristo? Literally ba ito? Literal ba ito na katawan ni Kristo na pinag-uusapan? Sino sabing, hindi, taas ng kamay. We are His body and Jesus is the head. Amen? So, kahit tayong pumunta, kasama natin si Jesus. Kasi we are His body. Hallelujah. Kaya, ito, katawan tayo ni Jesus Christ. And He is the head. Okay? Praise God. Hallelujah. Kaya kasama natin si Jesus. Diba? Ano sabi doon? We are the temple of the Holy Spirit. So, they are one. Diba? Okay, so we are His body. Nananahan sa katawan ni Kristo. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Kaya na, tingnan natin every malapit ng Sunday, kung wala pa yung Sunday, Lordis pa lang, talagang post tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Talagang minakasap, ang tagal naman ng lagi ko, ang tagal naman kasi gusto ko lang sa church.
kahit na walang pero sila, doon kayo, amen? Kasi, ang doon, puspos tayo ng Panginoon, aris body. Kaya, tendency natin ay talaga purihin siya, bigyan siya ng papuri sa pamamagitan na kung ano gagawin natin sa church. God is being worshipped by our works. Amen. Hallelujah. Okay, next is, so number one, identity or powerful nature of Christ is infinite. Okay, number two, the powerful nature of Jesus Christ siya ay likas na, sabi niya, immutable. Hindi nagbabago or unchangeable. Amen? Ang tao nag-change ang mind. Pero si Lord never na mag-change yan. Pag sinabing, I am the way, the truth, and the life, eh talaga naman patutuhain na yan. Hindi siya nag-change. Kahit na makasalanan tayo, sasabihin ko na, I am the way, the truth, and the life. Kaya come to me. Diba? Sabi ng Bible, come to me, all you are weary and burdened. I will give you rest. Bakit? I am the way, the truth, and the life. At yun lang magagawa na likas na siya ay immutable, unchangeable. Hallelujah. And then sabi dito sa Hebrew 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon, oo, at magpakailanman. Amen? Kaya si Jesus Christ, muling babalik kasi pangako niya yan. Sabi niya sa yung ating part, pangako niya sa atin. Sabi sa 2016, ang sabi niya, okay, those who believe in Him, naging katawan niya. Amen? Ano ang nagiging magandang resulta? Kung katawan tayo ni Kristo, may buhay na tayo na wala hanggang because we are His body. And His promise is to have eternal life. So, He is hindi nagbabago. He is constant in the past, the present, and the future. Hebrew 13:8, Jesus never changes. Ang tao nag-change, di ba? Lalo sa mga jowa, masakit sa babae yan. Iwanan ng lalaki. Huwag kayo magbago. Total mga Kristiyano naman tayo. Pag minahal mo, amen? Huwag ka nang tumingin sa kabila. Kung maganda yun, kung pala yun. Pero, tingnan niyo yung kung mayroon silang Kristo sa puso. Hallelujah. So, ang Panginoon ay hindi nagbabago. He is immutable, unchangeable. Next is eternal. Eternal. He existed in the beginning. In John chapter 1 verse 1, ang salita ng buhay, nang pasimula ay naroon na ang salita. Sino yung salita dito na tinutukoy? Si Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Magkaiba yung scriptures saka word. Di ba? Ang scripture, yung binabasa natin, pero word pa rin yan. Pero the word itself na nagbibigay ng buhay is our Lord Jesus Christ in John chapter 1 verse 1. Okay, He will be with His, tingnan mo, ito na naman, ang pangako niya. He will be with His followers to the end of the age. Amen! Kaya mapalad talaga tayo, mga ama, mga nanay, mga kabataan. Naroon si Jesus, kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Huwag ka lang bumitaw. Huwag ka lang bumitaw sa Kanya. Dahil kasama natin siya. Hallelujah! Amen! Nalala ko nung umuwi din ako sa mas bagay, many years ago ngayon. Nasa kalagitnaan ng dagat, alam niyo na biglang bumagyo. Inasabat ko ako. Hindi ko akalain kung lang nalaman na may mga Christian pala doon sa loob ng barko. Kantaan na sila na, this is the day. Sabi ko sa nanay, uy, may Christian pala
bago. So I prayed, we prayed with my mother. Sabi ko, Lord, huwag mo kaming pababayaan. Eh, nanay ko yun, ay mawala yun. Okay na. So, alam mo ginawa ng Diyos sa amin? Habang yung last ng ano na yun, na gumagano, mayroon na bibigyan, nag-warning na sa amin yun. And then yung mga, ano yun, yung sinusuot. And then tinulog sa amin. Pero sabi ko, Lord, hindi mo kami magpabayaan. You will never leave us. You will save us. Alam mo niya, kaya inanto kami dalawa ng nanay ko habang magagano. Dahil sa kagano, nanula kami yung nahilo. Sorry, kami natulog. Ang nanay ko, after many hours, nagising kami na, andun na kami sa wala na hinula na, bago, kung ano na, peaceful na yung dagat. Hallelujah! Imagine ba, kapag i-relax ka talaga ng Lord kahit nandun ka sa gitna yung oras na yun. Pero sabi ko, Lord, huwag mo kami pababayaan. Nag-iusap talaga ako sa kanya. So, that is good. Amen? Yeah. Subukan mo mga kapatid, alam ko marami kayong experience, hindi na sa akin. Minsan, wala kayong mga pagkain, walang pera, pambili ng ganito. Sabi mo, Lord, wala na kayong pera. Tandaan mo, sinasabi ko sa inyo yan. Sabi ng Lord, God is the great provider. Kaya kailangan na talaga na ang iyong pananampalataya ay ganun na kalalim. Amen? Huwag ka bago-bago. God will send many blessings for us because our faith in Him is unchangeable. Hindi tayo na babago sa ating pananampalataya. So, sabi dito sa He is eternal, in His nature, okay, bumalik ka. Sa nature niya, bilang eternal, so, He existed, in John 1:1, ando na siya, no? Siya ang salita. He will be with His followers to the end of the age. Matthew 28, verse 20, He is the beginning and the end. Ano nga ba yun sa Greek word? Sa Greek word, ang first letter ng Greek word is Alpha. And the last letter is Omega. So sa Greek word, dito, siya ay tinawag ng Alpha and Omega. Amen? Yes, the Alpha and Omega. So, kaya nga sinabi niya sa Revelation 22 verse 13, Jesus has no beginning or end. Wow! Hallelujah! No beginning or end. Glory to God. Kaya may pag-asa talaga tayo mga kapatid kasi siya walang end. Di ba? Walang ending. Sumulat tayo ay kukunin pala dito kasi wala siyang katapusan. He is Alpha and Omega. So, sino na desire na makasama sa rapture? Ayaw sumama sa kay Lord? Pagdating na sa pag-umalik siya? Ayaw? Siyempre, gusto natin. Amen. Hintayin natin yun. Makasama tayo, Lord. Okay. Next is number 4, nature of powerful nature of Jesus is He is omniscient. Ano ba ito sa Tagalog? Talos lahat or alam ang lahat. Sabi dito sa John 1:48-49, tinanong siya ni Nathanael, paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos. Sumagot si Nathanael, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Because He is God, come in the flesh, Jesus knew all about Nathanael. Jesus knows everything. Alam mo ba, anak ni Lord yung nasa puno mo? Wala talaga tayo may tapos sa Panginoon. Amen? Alam niyo kung ano na nasa isip ko? Ngayon, alam niya. Kung galit ka, alam niya yan. Kung may problema ka, alam niya yan. Kaya nga, wala tayong kagalang kung ligtas sa kagagamay tumingin manalangin na Lord. Wala naman akong maitago sa'yo. Wala naman akong maili
lang sa buhay ko. Itama mo ang direction, Lord, ng aking buhay. Ito naman. Itama mo. Make my life in the right direction, di ba? Kasi lahat ay wala na itatago. Kung hindi natin, wala, ibig sabihin lahat ay talos. Iba yung talos at alam ang lahat. Pag talos, parang, ano yan, lusot-lusutan ba yun? Talos na. Iba yung talos, parang yung biting na yan. Kung talos, ano? Pero ang ating Panginoon, He is omniscient as a power, in His powerful nature. Omniscient siya. Ibig sabihin, walang hindi alam ni Jesus. Kahit nandun ko pa sa ilalim ng kuweba, nagtatakot, alam na natatakot ka. Kaya tutulog ka nito. Next, number 5, powerful nature of Jesus is omnipresent. Okay. Sabi dito sa Matthew 28 verse 20, Jesus will always be with His followers, no? It states that teaching them to do observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Wow! Nandun na tayo langit, kasi kasama pa rin niya tayo. Siyempre, kasama na rin tayo. Amen? Hallelujah! So, ang tawag pala dyan, sa omnipresent ay Jesus is everywhere. Ito, matatawa ito nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng anong tawag? LPM. Wala akong gamot. Maya-maya, pag tayo, wala pang 10 minutes, eto na naman. Ay, nandun ako nagkatawa na sa event ako. Pamalik-balik ako sa asking. Sabi ko, Lord, huwag naman po ako mapalagay ko at pagkamangamoy ako. Kasi, talaga ganun. Alam mo, ginawa ni Lord, talaga pinigil niya yung nireview ko yung spirit of lost power movement, NBM. Nireview ko nun. Talaga, Lord, huwag ko kubayaan. Huwag ko pa naman ito pangyarihan. Nawala yung sakit. Natigil yung kaya na pumapasok. Pati ko ba? Ito talaga katawa-tawa. Galing ako ng kaliwa. Kwento ko na ito kasi we are talking about yung kahit sin or I, He is everywhere. Pinangalan ko sa kaliwa, yung mga gulay na ano ba yun? May fibrous vegetable. Fiber na, masarap. Yan. Wala kang naramdaman. Ang sakit ko ng boss. Ito na. Naramdaman ko na talaga kailangan. Mano na ako. Pumunta sa siya. Wala talaga. Siyempre, masabas ako. Diyos ko po. Pag nakarating ako ng Quezon City, palabas na yung Ay, Diyos ko, wait ko na ito kasi Jesus is everywhere, diba? Ito na. Sabi ko, pagbaba ko talaga siguro, sabi na ko, Doktor, ito na ba ako? Sabi ko, hindi na ako. Wala naman ako makita ang journey para doon ako pumasok. Wala talaga. Eto na, tawag ako ng taxi. Sabi ko, pwede na tumawag na tayo sa Jollibee o sa McDo. Hindi na ako sa totoo lang talaga. Lalabas na. Yung Diyos ko po. Mabuti na lang ang Sean, Nasa taxi na ako. Sabi, wala ka rin magahan ng Jollibee, wala ka rin magahan na. Ay, Diyos ko, pakutang ko po, Ay, lumabas na. Nasakulan lang. Nasakulan ng aking, ante. Nung bumaba ako talaga, sabi ko, mamaya ako dito. Nung kaya ako na, sabi, kasi alam ng mama, hingin na ako. Kaya kunyari, naladala ko yung siyaw ko. Ako, hingin na ako. Kaya sabi ko, kahit nakalabas na yun. Sabi ko,
body. Tayo ay katawan ni Kristo. So another, mga kapatid, okay. Number 5. Another powerful nature of Jesus Christ is Number 6 na tayo. Omnipotent. Omnipotent. Sabi dito sa Tagalog, kaya gawin lahat. Kanina sa omnipresent, kahit saan nandun siya. Doon sa isa, at talos niya ang lahat. Pagkatusukan, tapos siya sa atin. Okay, so sabi sa John 1:3, He is omnipotent God. In John 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Jesus created everything that exists. Amen? Maraming mga tao na hindi naniniwala kay Jesus.